Paano kinakalkula ang processing times ng IRCC at garantiya ba ito kung kailan lalabas ang desisyon sa iyong application? Yan po ang karaniwang katanungan. Ang processing times po, IRCC, ay batay sa panahon kung kailan nakatanggap ng final decision ang humigit kumulang 80% po ng mga applicants sa isang particular na uri ng application. Ang mga panahong ito ay nakabatay sa historical data mula natapos ang inyong application at naisubmit. Hindi ito pagtataya o pangako kung kailan matatapos ang kasalukuyan mong application. Ibig sabihin, 20% ng mga aplikante ay maaaring maghintay ng mas matagal kaysa sa nakasaad po sa processing times. Maaaring maapektuhan ang tagal ng pagproseso sa inyong application ng iba't ibang uri tulad ng kung gaano kakomplikado ang inyong application, kung kailangan ng karagdagang security background checks, kung kumpleto at tama ang mga dokumentong isinabmit po ninyo mga kabayan, ang workload at processing office na humahawak ng inyong application. Ang mga processing times ay gabay lamang upang makatulong sa pagbuo ng makatotohanang inaasahan po ninyo. Yan, hindi ito garantiya na makakatanggap ka ng desisyon sa loob ng nakasaad na panahon. Para sa opisyal at pinakabagong information, lagi po ninyong bisitahin ang IRCC website. Ito po are for awareness only. So maliwanag po yan, hindi po nangangahulugan na nagbibigay ang IRCC ng processing times. Like for example, yung work permit sa Pilipinas, halimbawa 8 weeks, kailangan ba sa 8 weeks na aprubahan yun? Uulitin, o may decision na ba? Uulitin ko, yun po ay depende sa inyong mga isinubmit na mga requirements at depende rin kung gaano po kadami ang mga nag-a-apply doon. Itinatanong nila, bakit daw mas madali pa ang application ng work permit or working visa outside Canada kesa doon sa mga nandito na magsasubmit ng mga work permit? Kasi po, pag dito, sangkatutak po ang mga applications na pinoproseso po dito. Halimbawa po sa work permit, ay baka po daang libo yan or even millions po siguro. Kaya po ay ang mga spousal open work permit, PGWP, work permit extension, initial work permit, vulnerable work permit at marami pang iba. Sa Pilipinas, yung mga aplikante lamang po ang nag-a-apply doon. So, kaya po ganon ang sitwasyon. Yun po ay ang mahalagang malaman ninyo kung bakit po mas matagal ang pagpoproseso ng mga work permit at ng working visa inside Canada kesa po nasa labas ng Canada. So, sana po kahit paano nakatulong po ito. Pinipilit ko pong i-translate ng maayos yung mga ganyan sa Tagalog po para po mas maintindihan po ng maigi po ng ating mga kababayan. Again, this is Tita Agnes po, nagsasabi sa inyong peace out everyone. Tayo magmahalan, huwag tayong mag-away-away. Ulitin ko, tayong lahat ay mga Pilipino. Magkakaiba man ang ating pinaniniwalaan, it doesn't mean that you have to hurt anyone. Bastang importante, tayo ay gumagawa ng tama at isipin natin yung ating mga sarili, ang ating pamilya, okay? At ang ating mga kaibigan. Peace out everyone. Bye po.